Sa ngayong araw na ito, inanunsyo ni Joe Biden, Pangulo ng Estados Unidos, ang matagal ng inaasahang tigil putukan upang wakasan ang labanan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Sa kanyang talumpati mula sa Rose Garden ng White House, itinuring ni Biden na isang makasaysayang kasunduan ang tigil putukan na idinisenyo para sa permanenteng pagtigil ng hidwaan. Ang 60 days na tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hezbollah ay magsisimula sa alas 4 ng umaga at inaasahang magiging pangunahing security guarantor ng kasunduan ng Estados Unidos. Bagamat walang tropang Amerikano na ipapadala sa hangganan ng Israel at Lebanon, sinabi ni Biden na magbibigay ang US, France at iba pang kaalyado ng kinakailangang tulong upang matiyak na ang kasunduan ay maisakatuparan ng lubos at epektibo. Ayon sa mga tuntunin ng kasunduan, ganap na magwi-withdraw ang Israel mula sa katimugang Lebanon, habang ililipat naman ng Hezbollah ang kanilang mabibigat na armas patungo sa hilaga ng Ilog Litani na nasa humigit kumulang 25 kilometers mula sa hangganan. Sa loob ng 60 araw na yugto ng transisyon, magde-deploy ang hukbong Lebanese sa buffer border zone kasama ng kasalukuyang puwersa ng UN na tagapagpanatili ng kapayapaan. Ang mga matagal ng alitan sa hangganan ay tatalakayin pagkatapos ng 60 days na yugto ng pag-withdraw. Ang mahalaga para sa Israel ay inalis ng Hezbollah ang kanilang kahilingan na gawing kondisyon ng tigil putukan sa Lebanon ang pagtigil ng labanan sa Gaza. Walang direktang epekto ang kasunduan sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa labanan sa Gaza kung saan ang pagsisikap ng Estados Unidos na makapagbuo ng kasunduan sa pagitan ng Israel at Hamas ay hindi pa nagtagumpay. Ayon kay Biden, kung paanong karapat-dapat ang mga mamamayan ng Lebanon sa isang kinabukasan ng seguridad at kasaganaan, gayon din ang mga tao sa Gaza. Ito mismo ang sagot niya nang tanungin kung makakamit niya ang tigil putukan sa Gaza bago matapos ang kanyang termino. Naglabas ng magkasanib na pahayag si Biden at ang kanyang French counterpart na si Emmanuel Macron, kung saan nangako ang parehong bansa na makikipagtulungan sa Israel at Lebanon upang matiyak na ang kasunduan ay ganap na maipatupad at maipatupad ng maayos. Ayon sa kanila, ang anunsyong ito ay lilikha ng mga kondisyon para maibalik ang pangmatagalang katahimikan at pahintulutan ang mga residente ng parehong bansa na makabalik ng ligtas sa kanilang mga tahanan sa magkabilang panig ng Blue Line. Ginawa ni Biden ang anunsyo matapos suportahan ni Benjamin Netanyahu, punong ministro ng Israel, ang tigil putukan matapos itong aprubahan ng buong gabinete. Bumoto ang Israel National Security Cabinet upang aprubahan ang kasunduan sa botong 10-1 ayon sa opisina ng punong ministro. Sinabi rin ni Netanyahu na pananatilihin ng Israel ang kumpletong kalayaan sa aksyong militar at tutugon ng matindi kung lalabagin ng Hezbollah ang kasunduan. Sa kanyang talumpati na ipinalabas sa telebisyon matapos ang botohan ng Israeli Security Cabinet sa panukala, ipinaliwanag ni Netanyahu na may 3 dahilan kung bakit kinakailangang isulong ang tigil putukan at ito ay ang upang magtuon sa banta mula sa Iran, upang mapunan ang nabawasang supply ng armas at maipahinga ang pagod ng mga reservist at upang ma-isolate ang Hamas. Ngayon malugod namang tinanggap ng punong ministro ng Lebanon si Najib Mikati ang kasunduan sa tigil putukan na inilarawan ito bilang isang pangunahing hakbang tungo sa pagpapanumbalik ng katahimikan at katatagan. Nagpasalamat si Mikati sa US at France sa kanilang pakikilahok at muling iginiit ang pangako ng kanyang pamahalaan na palakasin ang presensya ng hukbo sa timog. Ang balita tungkol sa kasunduan sa tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hezbollah ay ikinatuwa ng mga lider ng mundo. Nanawagan si punong ministro ng UK na si Keir Starmer na gawing isang pangmatagalang solusyong pampolitika ang tigil putukan at idinagdag na ang Britain at ang mga kaalyado nito ay mananatiling nangunguna sa mga pagsisikap na wakasan ang umiikot na karahasan upang makamit ang isang pangmatagalan at napapanatiling kapayapaan sa gitnang silangan. Inilarawan naman ni Ursula von der Leyen, Pangulo ng EU Commission, ang balita bilang nagpapalakas ng loob. Bago maging epektibo ang tigil putukan, nagpatuloy ang pambobomba ng mga airstrike ng Israel sa Beirut kahit inanunsyo na ni Biden ang kasunduan sa tigil putukan noong huling bahagi ng Martes. Ilang oras bago magkabisa ang tigil putukan, naglabas ang militar ng Israel ng mga babala sa paglikas para sa mga timog na bahagi ng Beirut at ilang airstrike ang naiulat sa lungsod. Mas maaga nung Tuesday, tinarget ng mga airstrike ng Israel ang sentro ng Beirut habang naglabas ang Israel Defense Forces ng sunod-sunod na babala na nagdulot ng malawakang paglikas ng mga tao patungo sa mas ligtas na mga lugar. Ayon sa Lebanese Health Ministry, hindi bababa sa 10 katao ang nakitil sa sentro ng Beirut dahil sa pambobomba ng Israel. Dagdag pa rito, 7 ang nakitil at 37 ang napinsalaan matapos umatake ang Israel sa 20 target sa kabisera ng Lebanon
sa loob lamang ng 120 segundo, ayon sa ulat ng agency. Ayon naman sa ulat ng AFP, inihayag ng Hezbollah ng Lebanon na naglunsad ito ng mga drone patungo sa mga sensitibong target na militar sa Tel Aviv noong Tuesday ng gabi bilang tugon sa mga matinding na airstrike ng Israel sa Beirut at kasabay ng anunsyo ng kasunduan sa tigil putukan. Sa kanilang pahayag, sinabi ng Hezbollah na sa pagtugon sa pag-atake sa kabisera at sa mga kalupitan na ginawa ng kaaway na Israeli laban sa mga sibilyan, inilunsad namin ang mga drone patungo sa grupo ng mga sensitive military target sa lungsod ng Tel Aviv at mga kalapit nitong lugar. Ang aksyong ito ng Iran-backed group ay naganap habang papalapit ang inaasahang tigil putukan na naglalayong pansamantalang wakasan ang mga labanan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Nagbigay naman ng babala si Colonel Abichai Adrei, tagapagsalita ng IDF para sa wikang Arabe, sa mga sibilyang Lebanese na huwag munang bumalik sa mga nayon sa timog ng Lebanon habang ipinatutupad ang tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Sa pagpasok ng kasunduan sa tigil putukan at alinsunod sa mga probisyon nito, patuloy na handa ang IDF sa mga posisyon nito sa timog ng Lebanon. Ayon pa sa kanya, huwag munang magtungo sa mga nayon na in-evacuate ng IDF o sa mga puwersa ng IDF sa lugar. Para sa inyong proteksyon at kaligtasan ng inyong mga pamilya, iwasang magtungo sa lugar. Binati naman ng German Foreign Minister na si Annalena Baerbock ang kasunduan at tinawag ito bilang isang sinag ng pag-asa para sa buong rehiyon. Ang mga tao sa magkabilang panig ng hangganan ay nais mamuhay ng may tunay at pangmatagalang seguridad. Yan mismo ang sinabi ni Baerbock sa isang pahayag at tinawag ang kasunduan bilang tagumpay para sa diplomasya. Isang mataas na opisyal ng UN ang nagbigay ng paalala at sinabing maraming trabaho pa ang kailangang gawin upang maisakatuparan ang kasunduan. Kinakailangan ang buo at walang pagkukulang na pagganap mula sa parehong partido, sabi ni Janine Hennis-Plasschaert, ang UN Special Coordinator para sa Lebanon, sa isang pahayag. Ngayon umaasa kami na ang digmaan sa Middle East ay matapos na para naman makabalik na ng maayos ang mga tao sa kanilang mga tirahan. At umaasa kami na ang tigil putukan na ito ay maging permanente na. Ngayon ikaw, ano ang masasabi mo sa video namin ngayong araw? Ipaalam mo naman sa amin sa komento.